Magandang araw po. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. Ikapitong tagpo. Pakinggan po natin. Sambit ni Chong Alejo at kita ko ang luha na dulot ng galit mula sa pangyayaring iyon. Ibig sabihin po pala nun, Chong, dinaya nila si tatay. Kung kaya't nagkasunod-sunod ang kanyang talo. Tanong pa ni Kuya Baldo. Ganun na nga, anak. Pagkatapos pinalabas nila na dahil nagumon sa sabong si Gaspar. Kung kaya't natalo siya ng sunod-sunod. Pero ang katotohanan niyan ay dinaya nila ang ama nyo. At bukod pa riyan, ay dun sila sa kalaban pumupusta. Alam ko yan, mga anak, sapagkat kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang buong pangyayari. Dagdag pa ni Chong Alejo. Chong Alejo, ibig sabihin po pala, ginawa nilang pinikpikang manok ang mga panabong ng tatay nila Pidyong. Biglang sambit pa ni Unyo. At bahagya naman akong natawa. Ngunit kasunod nun, ay binatukan ni Kuya Berto si Unyo. Nakita mong seryosong nagpapahayag si Chong Alejo ng kanyang damdamin. Bigla ka namang magbabanggit ng mga kabulastugan mo? Ikaw kaya gawin kong pinigpikan? Dagdag pa ni Kuya Berto kay Unyo. Hayaan nyo lang si Unyo. At masyado lamang akong naging maramdamin. Lalo na kapag naaalala ko si Gaspar. At lalo na nung malaman ko ang sitwasyon ng inyong pamumuhay ngayon, mga anak. Kaya, hayaan nyo na lamang si Unyo at pagpaumanhin nyo ang pagiging maramdamin ko. Sambit pa ni Chong Alejo. Dahil naman doon ay nagsalita ako. Totoo po ang lahat ng iyon, Chong Alejo. Ang totoo po niyan ay mabuti po at tinulungan kami ni Mang Delphine na makarating po dito sa inyo. Sapagkat kanya po ang tricycle na aming sinakyan. At laking pasalamat ko din po kay Unyo. Sapagkat kahit pasaway po yan, ay siya naman po ang nagbayad ng pampagasolina upang makarating po kami dito sa inyo. Sambit ko pa. Maraming salamat sa inyo, ha. Napakalaki ng inyong itinulong sa aking mga anak. Dahil sa inyo, nakarating dito ang mga anak ni Gaspar. Kung alam nyo lamang, ay ilang taon ko nang inaantay ang pagkakataong ito. At makailang beses ko na rin pinlano na magtungo ng bayan upang bisitahin kayo. Sambit pa ni Chong Alejo. Buti, Chong, ay hindi kayo natuloy sapagkat sina Chong Diego na ang nakatira doon sa bahay na malaki na yun. Sambit pa ni Kuya Baldo. Kaya naman pala, talagang hindi inaadya ng kapalaran, Chong. Talagang hindi po umaayon ang kapalaran sa plano ninyo na magtungo ng bayan. Sambit ko pa.
Tama ka, anak. Sapagkat kung nagpumilit ako, ay baka ako pa ang samain nun. Alam mo naman ang ugali ng Diego na yun. Buitre ang ugali nun. Hindi lang buitre. Maladyablo ang ugali nun. Pero, ipinapangako ko sa inyo mga anak. Babawiin natin yung yaman nyo na yan na kinuha sa inyo. Sambit pa ni Chong. Chong, paano po natin gagawin yun? Tanong naman ni Kuya Baldo. Kung paano namin ginawa yun ni Gaspar, yun din ang gagawin natin. Tugon ni Chong Alejo kay Kuya Baldo. Ibig sabihin, Chong, sa pamamagitan ng sabong, sapagkat ayon sa inyo kanina, ay nang dahil sa sabong, ay nagkamal ng maraming pera si tatay nun. Tugon pa ni Kuya Baldo. Si Chong naman, ay nakatingin lamang sa amin. Tinitingnan kami isa-isa na parang binabasa ang aming pagkatao. Subalit hindi niya sinagot ang tanong ni Kuya Baldo. Noong mga sandaling yun, ay bigla naman akong napatulala. Sapagkat naiisip ko na yun kanina pa, yung sinabi niya ni Kuya Baldo. Iyon nga lamang, ay hindi lamang ako sigurado. Kaya lamang, Chong, sabihin ko na sa inyo ang totoo. Wala akong marunong magsabong sa amin magkakapatid. Tugon pa ni Kuya Baldo. At hindi lamang yun, Chong. Mahigpit din na ipinagbabawal ni nanay na magsabong kami. Sambit pa ni Kuya Berto. At isa pa, Chong. Totoong sinabi ni Kuya Baldo, wala kaming kaalam-alam pagdating sa mga manok. Lalong-lalo na sa panabong. Kung kayo, wala kayong alam, ibahin niyo ako. Biglang tugon naman ni Unyo. Nagsalita ka na naman, Impacho. Sigurado ako, alam mo sa manok, adobo, tinola. Ganyan na ganyan ang mga alam mo. Apritada, yung mga ganyan ang alam mo. Tugon pa ni Kuya Berto kay Unyo. Si Chong naman ay hindi pa rin nagsasalita o tumutugon sa mga sinasabi nila kuya. At tinitingnan lamang kami nila kuya na parang binabasa ang aming isipan. Ilang sandali pa ay narinig kong nagsalita si Chong. Mga anak, bukas natin malalaman yan. Mukhang malalim na ang gabi. At alam kong nais na ninyong magpahinga mula sa malayong biyahe. Kung kaya't pagdamutan nyo na lamang ang mumunti naming bahay. Pero maraming mga banig at kumot dyan. Yun muna ang inyong gamitin upang makapagpahinga. Sambit pa ni Chong Alejo. Narinig ko na lamang na sinabi ni Chong. Ngunit hindi ko nang malayan na nakatulog na pala ako habang nakikinig sa kwentuhan. Dala na rin ng lamig ng simoy ng hangin dito at sa sobrang presko dito sa labas nila, Chong. At hindi ko nang malayan ay nakatulog muli ako. At sa muli kong pagmulat ay umaga na at papasikat na ang haring araw. At ginigising na kami para sa agahan. Pagkagising ko, ay nakabuka pa ang bunganga ni Unyo na mukhang kagaya ko ay napasarap din ang tulog. At ginising ko na rin siya para mag-almusal. Matapos kumain, ay tinanong kami ni Chong
kung nais naming sumama sa koprahan. Kami naman ay agad na pumayag upang hindi naman nakakaya sa aming paglagi kina Chong na kahit papano ay makatulong man lamang kami kahit sandali o kahit papano. Habang naglalakad ay kinakamusta kami ni Chong. O kumusta naman mga anak? Maayos ba naman ang iyong mga tulog? Tanong pa ni Chong. Opo. Opo, Chong. Medyo tinanghali pa nga ako ng gising. Pasikat ng araw nung namulat ako. Napakaganda po dito sa inyo, Chong. Parang ang tahimik ng buhay, sambit ko. Sabi ko naman sa inyo mga anak, kung nais ninyong manatili dito, ay bukas ang aming pintuan para sa inyo. Sambit pa ni Chong. Yun nga lang po, Chong, ay hindi po namin maaaring iwanan si nanay na nag-iisa dun sa bahay. Sambit pa ni Kuya Baldo. Naunawaan naman ni Chong Alejo ang sinabi ni Kuya Baldo, kung kaya't nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang kuprahan nila Chong. Hindi ako makapaniwala na ganito kalawak ang lupang ito o na ganito kalaki ang lupang nabili ni tatay. Ang lawak, sambit ko pa. At maging sila kuya ay tila ganun din ang iniisip. At nang mapansin nyo ni Chong Alejo ay muli siyang nagkwento. Sinasabi ko sa inyo mga anak na napakalaki ang perang ipinundar ng inyong ama na kinuha lamang ng mga buitre nating mga kaanak. Kung kaya't magtiwala lamang kayo mga anak, babawiin natin yan. Babawiin natin kung ano ang sa inyo. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Maniwala kayo at magtitiwala. Maniwala kayo at magtiwala kayo. Sambit pa ni Chong. Patuloy ang pagkukwento ni Chong hanggang sa makarating na kami sa mismong koprahan at tinulungan namin siyang magbuhat doon. At habang nagbubuhat ng mga sako-sakong mga kopras, ay bigla kaming tinawag ni Chong at pinatigil ang aming ginagawa, kaming magkakapatid. Medyo nagtaka ako sapagkat marami pa kaming dapat buhatin. Mga anak, halik kayo. Sundan niyo ako. Sumunod kayo sa akin. Sambit pa ni Chong. At tanging si Mang Delfin at Tonyo ang hindi tinawag ni Chong. Sinundan namin si Chong at lumusot siya sa mga kawayanan. Pagkalusot sa mga kawayanan at sa mga puno-puno at iba pang mga halaman, ay biglang nagkaroon ng manukan. May manukan pala dito. Nasambit ko sa aking sarili sapagkat bigla akong narinig ang kabi-kabilaan na pagtilaok ng mga manok. At habang hindi pa kami lumulusot sa kawayanan, at habang hindi pa kami lumulusot sa mga kawayanan, ay ni isa, ay wala akong naririnig ng mga tunog ng mga manok o mga tilaok. Kung kaya't nakakamangha, nakakagulat kung saan nagmula ang manukang ito. At hindi ito basta manukan lamang. Malawak ito. At hindi ko alam kung paano ito nangyari. Parang nakakapagtaka na biglang nagkaroon ng manukan dito. Ilang sandali pa ay unti-unti na kaming napapatahimik na magkakapatid. Napakiwari ko ay pare-parehas kaming nagtataka.
Si Chong ay patuloy lamang sa paglalakad. At tila nagtungo ito sa kanang dulo ng manukan. Kasunod nun, ay agad itong kumumpas at tinatawag kami upang lapitan siya. Kami naman ay tumalima lamang at sinundan siya. Pagkadating namin malapit kay Chong, ay saka nagsalita si Chong. Mga anak, ang nais ko ay mamili kayo ng kahit na anong panabong na makikita nyo rito. Kahit ano. Chong, wala ho kaming alam talaga sa mga manok eh. Lalo na patungkol sa mga panabong. Sambit pa ni Kuya Baldo. Huwag kang mabahala, anak. Huwag mong intindihin yun. Basta't ang sabi ko lamang ay mamili lamang kayo. At mamili lamang kayo ayon sa inyong napupusuan. Kung anong gusto nyo, yun ang piliin ninyo. Sambit lamang ni Chong. Nang ilang sandali pa, ay biglang may nagsalita sa aming likuran. Ang lawak pala ng manukan ni Chong. Ang lawak! Sambit nung nagsalita. Pagkatingin namin, ay si Unyo pala, nasa likuran namin. Hindi namin alam na sinundan pala kami nito. Napangiti lamang si Chong nung makita si Unyo. Pati ikaw, anak, Unyo. Mamili ka rin ng mapupusuan mong manok. Dagdag pa ni Chong. Nako, Chong, diyan ako magaling pihado. At ang mapipili kong manok, yan nga ang magiging panlaban. Sambit pa ni Unyo na punong-puno ng kahambugan. Kung kaya't yun na nga ang aming ginawa. Sinunod namin ang utos ni Chong. Chong, kahit saan ba kami mamimili sa manukang ito? Basta makita namin, tanong ko. Oo, anak. Basta sa manukang ito lamang. Mamili kayo lahat ng kahit anong mapili nyo o magustuhan nyo. Piliin ninyo. At habang nagsasalita si Chong, ay ilang sandali pa, ay may kaagad nang itinuro si Kuya Berto. Chong! Chong! Yun! May nakita ako. Kulay puting manok. Mukhang magaling yun ah. Sambit pa ni Kuya Berto. Tumango lamang si Chong. Sige anak, mabuti yan, maigi yan. At kung iyan ang iyong napupusuan, kuhain mo na at dalhin mo dito. Sambit pa ni Chong. Kung kaya't napatakbo si Kuya Berto at maya-maya lamang ay pabalik na ito at dala-dala ang isang mukhang napakakisig na puting manok at saka dinala niya kay Chong Alejo. Si Kuya Baldo naman ay nag-iikot-ikot pa sa manukan. Nang maya-maya pa, ay biglang may itinuro itong manok. Napatakbo na rin si Kuya Baldo. At nang pabalik na si Kuya Baldo, ay hawak-hawak na ito ang isang manok na kulay dilaw ang balahibo, na mukhang matapang, parang malalawin. Yun ang tingin ko. Dahil dun, ay napatingin kami ni Unyo habang nag-iikot-ikot din sa may manukan. Ano bang tawag sa manok niyan na ganyan ang kulay, parang lawin? Tanong ko. Alam ko ang tawag sa manok na yan.
Sambit ni Unyo. Ang tawag dyan ay kilawin. Kilawin ang tawag dun. Sambit pa ni Unyo. Biglang natawa si Kuya Berto nang marinig si Unyo. Hindi yan kilawin, bugok. Talisain ang tawag dyan. Hindi kilawin, puro kapagkain eh. Dagdag pa ni Kuya Berto. Hindi ko na lamang inintindi ang mga sinasabi ni Unyo. Ako naman ay patuloy lamang sa paglalakad kasama si Unyo at naghahanap-hanap ng mga panabong na maaari kong mapili. At ilang sandali pa ay may itinuro si Unyo. Pidjong! Pidjong! Ayun o, ayun o. Mukhang matindi ang panabong na yun o. Turo pa ni Unyo. At parang kulay puti rin ito. Pero totoo naman ang sinabi ni Unyo na mukhang matapang nga at mukhang matindi nga ang panabong na yun. Pero hindi ko rin maunawaan. Pero parang hindi ko talaga nais. Hindi ko nais kuhain ng manok. Kung kaya't naglakad-lakad pa kami. At sa ilang sandali pa, ay parang may nahagip akong isang panabong sa gilid ng aking paningin. Pagkatingin ko, ay isang panabong nga. Subalit kulay pula ito. At nang tingnan kong maigi, bukod sa kulay pula ang balahibo nito, ay may balahibo ito sa puno ng kanyang buntot na kulay itim. Pero hindi ko agad kinuha sapagkat namimili pa ako ng panabong. Nakailang ikot na ako sa bandang iyon ng manukan. Pero mukhang ako lamang ang nakapansin ng manok na yun. Dahil kahit sa kadaldala ni Unyo, ay hindi niyo yun nakita. Sa isip-isip ko, baka hindi maganda sa paningin ni Unyo. Pero hinayaan ko lamang. At tinitingnan-tingnan ko lamang ang manok. Makalipas ang pangatlong ikot namin sa gawing iyon, ay naroon pa rin ang panabong. At hindi pa rin nakikita ni Unyo. Kung kaya't nilapitan ko na ito. At saka ko kinuha. Pagkakuha ko, ay hindi pa ako marunong humawak ng manok. Hindi pa ako ganun kasanay. Kaya't sa una, ay tinutuka-tuka pa ako ng manok na pula na ito. At nang makita na ni Unyo na hawak ko na ang manok na pula, ay bigla itong tumawa ng napakalakas. Ano ba yan, Pidjong? Yung napili mong manok? Parang pang tinola yan ah. Alam mo, Pidjong, ganyan na ang inihahanda ng nanay ko kapag kaarawan ko. Yung ganyang manok ay pangkatay. Ganyan na ganyan. Masarap sa tinola yan. Medyo matigas pero masarap. Patuloy pa rin ang pagtawa ni Unyo. Pero hindi ko na lamang iniintindi. At hinahawakan ko lamang at inihimas-himas ang manok. At kalaunan, mga ilang minuto ang lumipas, patapos kong himas-himasin ang manok na pula. Ang pagtuka-tuka nito sa aking bisig ay tumigil din. At tila umamo siya. At dahil may napili na akong panabong, ay babalik na ako kay Chong upang ipakita ang aking napili. Nang naglalakad ng pabalik, nang biglang napasigaw si Unyo, Pidjong! Pidjong! Sandali! Sandali! May nakita na ako isang manok! Ito ang magbibigay ng panalo sa atin! Intayin mo lamang ako, Pidjong! Sandali lamang! Saglit lang! Sambit pa ni Unyo. Kung kaya't habang hinihimas-himas ko ang manok na pula, ay napahinto rin ako sa paglakad at inaantay ko si Unyo. Ilang sandali pa, ay pabalik na nga si Unyo
At nakita ko na hawak-hawak na niya ang manok. Yung sinasabi niya. At ang laki nito. At nakita ko nga ang manok na sinasabi niya. Ang laki nito. Sinasabi ko sa iyo, Bidyong, nakita mong manok na to? Walang binatbat yung manok na hawak-hawak mo. Dahil dun, ay naglakad na kami, pabalik patungo kay Chong. At habang naglalakad pabalik, medyo nanliliit ako nung ikumpara ni Unyo ang nakuha niyang manok kumpara sa manok na pulang hawak-hawak ko. Bidyong, sinasabi ko sa iyo, pag itong manok na hawak ko ang nilaban natin, walang makakatalo sa atin kahit sino. At ipupusta ko lahat. Lahat ng kinita ko sa pagtitinda ng kamote. Ipupusta ko. At siguradong panalo niyan. At itong manok na to ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. At hindi ang manok na hawak mo. Sapagkat pangkatay yan eh. Sambit pa ni Unyo. Alam mo, Bidyong, itong manok na hawak ko, ngayon pa lamang ay papangalanan ko na ito. Siya si Dante. Mula ito sa pangalan ng paborito kong artista na si Dante Barona. Siya ang manok ko na magpapanalo sa atin. Pagbibida pa ni Unyo. At walang tigil sa kakadaldal si Unyo habang naglalakad kami. Ilang sandali pa ay gumawa pa ng kakaibang tunog si Unyo at ayon sa kanya ay ginagaya niya lang daw ang tunog na ginagawa ng kanyang manok. At habang naglalakad ay natanaw agad kami ni Chong kung kaya't agad itong lumapit sa amin. Agad niyang nilapitan si Unyo. Unyo, anak. At pinagmamalaki pa ni Unyo ang manok na nakuha niya nang makita si Chong. Chong! Ito ang manok ko! Ito ang manok na magpapanalo sa atin! Unyo, anak. Ang nakuha mo ay hindi yan panabong. Isa yang pabo. Hindi yan panabong. Hindi yan pangsabong. Pero masarap yan. Masarap iihaw yan. Iluto natin yan mamaya. Mamayang tanghalian, yan ang ulam natin. At dahil doon, halos magkikisay sila Kuya Berto sa kakatawa nang makita na pabo ang bitbit ni Unyo. Si Unyo naman ay hindi makapagsalita. Tila gulat na pabo pala ang nakuha niya. Ako naman, ay hawak-hawak ko lamang ang manok na bula. Wala pa akong sinasabi. At hinihimas-himas ko lamang ang manok na dala ko, na may itim na balahibo sa puno ng kanyang buntot. Napatingin lamang sa akin si Chong habang hinihimas-himas ko ang manok. At bigla siyang napasambit. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Hindi maaaring walang magmamana kay Gaspar pagdating sa pagkilati sa manok. Hindi ako nagkamali. Walang ibang magmamana sa galing ni Gaspar sa pagkilatis ng manok kung hindi ang isa sa kanyang mga anak at sabay hawak sa aking uluhan ni Chong Alejo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers,
Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na Boss Rudy Daboy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin.
shoutout po sa inyo. At kay Boss Gino din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss. Shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabahog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ruel Verano, shoutout po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ruel Verano, shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.